Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay top analyst reveals prices to buy Bitcoin using DCA strategy. Kaya yan, meron na pong isang kilala na analyst. Yan, isang napakagaling na analyst at madalas na po natin kino-content dito sa aking YouTube channel yung kanyang mga price prediction, mga analysis, mga opinions at lahat po ng kanyang mga ibinabahagi na nalalaman tungkol dito sa mga cryptocurrencies. At ngayon ay siya po ay nagbahagi ng kanyang DCA strategy dito kay Bitcoin. Kung pag sinabi po nating DCA strategy ay dollar cost averaging po yan. Isa po itong simpleng strategy na ayan, nababagay po ito sa mga bago lamang, ayan, mga baguhan. Ayan, sapagkat simple lamang po ito na paraan ng strategy at yan po ay aking ipapaliwanag mamaya. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, top market analyst Ali Martinez has revealed the quantity of Bitcoin to buy at each price level in his newly unveiled dollar cost averaging or DCA strategy. Kaya ayan, ang kilalang market analyst po na ito ay walang iba kundi si Ginoong Ali Martinez. Kaya ayan, kung ayan yung mga laging nanonood sa aking videos na ito sa aking YouTube channel dito ay ayan, kilalang kilala na po na siguro natin itong si Ginoong Ali Martinez. Kaya ayan, siya po ay kanya pong ini-reveal or ibinahagi yan kung paano po siya nagda-dollar cost averaging dito kay Bitcoin. Yan, kanya pong shinare yung kanyang mga price level kung saan po siya bumibili ng kanyang Bitcoin para madagdagan yung kanyang Bitcoin holdings. At ayan, para sa mga hindi po nakakalam kung ano ang dollar cost averaging ay ayan, sabi po rito ay this system involves buying Bitcoin with a smaller yet fixed dollar regularly at different price levels. With DCA, traders apply value investing principles to regular investment. Kaya yan, meron nga akong nabasa na isang komento kanina at nalungkot po ako. Kasi naipit daw. Yan, at hindi lamang po siya nag-iisa. Meron pang ibang mga nag-comment dyan na nababasa ko na naipit daw sila. Yan, at wala na silang pambili. Yan, pero hindi po dito kay dito kay Bitcoin, kay Shiba Inu po. Pero kahit na ano bang cryptocurrencies po diyan ay pwede pong i-apply ang dollar cost averaging. Yan, para maiwasan po natin na maipit. Ay wag po tayo kasing mag-all in. Yan, mag-dollar cost averaging po tayo. Lalong-lalo na kung nakikita po natin na bumabagsak ang presyo ng asset kung saan po tayo nag-i-invest. Kaya pagdating po ko dito kay Bitcoin, kung saan ay ngayon ay nakakaranas po siya ng pagbagsak or bearish na or correction, ay dapat ay wag po tayong bumili ng malaki, kundi maglalagay po tayo ng smaller yet fixed dollar regularly. Yan, hati-hatiin po natin yung ating kung meron po tayong pondo ngayon ay wag po nating ibibili lahat ng minsanan. Hati-hatiin po natin yan. Ayan, at depende po sa strategy natin. Ayan, kasi may kanya-kanya po tayong sariling strategy. Yung pinaka common po ay yung may fixed time. Yan, parang may nakaset na oras o araw. Sabihin natin ay pwede kang bumibili ng Bitcoin sa kada isang araw. Yan, isang beses sa isang araw ay bibili ka ng Bitcoin. Pero yan ay may fixed amount. Sabihin natin ay bumibili ka ng $10 kada isang araw ng Bitcoin. Yan. Sa susunod naman na araw ay bibili ka ulit ng $10. Yan, next day ay $10 po ulit. Pero pwede na rin every week, every weekend. Yan, sa kada linggo ay pwede kang bumili ng $10 or $100 kada linggo. Yan, pagsapit ng linggo ay bili ka ulit. Kaya ganyan po ang dollar cost averaging.
Yan. Pero yung sa akin, para sa akin naman, yung aking dollar cost averaging ay mapapansin po naman, lagi ko naman pong binabanggit yan sa aking technical analysis na sa akin naman po ay nakabase naman po ako sa mga support lines. Yan. Check po natin yung strategy ni Ginong Ali Martinez. Shinare po niya rito. Ayan, sa kanyang tweet yung kanyang mga price levels or presyo kung saan po siya nagda-dollar cost averaging. Ayan, dito ay Bitcoin. Ayan po siya. Ayan, ito po yung kanyang aktual na tweet sa kanyang X account. Yan, DCA strategy. Ngayon ay nakabili na raw po siya kasi bumagsak po ang presyo ni Bitcoin dito sa ilalim ng $63,130. Kaya yan, nakabili na raw po siya rito sa $65,130, maging dito sa $64,130 at ang $63,130. Kaya ayan, yung nakaabang dito ay sa presyong $62,130. Kaya kung babagsak ang presyo ni Bitcoin dito sa $62,130 ay bibili po siya ulit dito. Ayan, ayon po sa kanya ay bumibili daw po siya ng 0.5 na Bitcoin. Yan, sa kada pagbagsak ng presyo ni Bitcoin sa mga presyong ito. Ngayon, dito naman yung mga presyong yan, binanggit niya rito, from $61,130 hanggang $58,130 ay yung kanyang bibilhin na naman na amount dito ay nasa 0.65 BTC. Mas malaki po ng konti kumpara yung dito sa 65K to 62K. Ngayon ay dito naman sa kanyang 57K to 54K ay 0.8 yung kanyang bibilhin. Ayan, yung sa kada presyong ito. Yan po yung kanyang yan. Kaya kung pag gusto nyong gayahin itong si dollar cost averaging ni Ginong Ali Martinez ay ayan, nandito bisitahin lamang po ninyo yung kanyang tweet dito. Ayan. Kapag ito naman ay si Bitcoin naman ay bumagsak sa 53K hanggang 50K ay yan, ito naman po, ganito naman po kalaki yung kanyang ipabibilhin na amount ng Bitcoin. 0.95 BTC, almost 1 Bitcoin na yan. Kaya yan po yung kanyang dollar cost averaging, napakasimple lamang po. Ayan, basta bili ka lamang ng bili sa kada pagpagsak ng presyo ni Bitcoin. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.